na ito ang problema. Kasi ang parang katwiran nila, kaya hindi pa pwede ipatawag si Congressman Saldico is because congressman siya. Hindi siya pa pwede maging resource person out of courtesy, at hindi siya, ibig sabihin, hindi siya pwedeng panumpain na siya magsasabi ng katotohanan. Are you going to call Congressman Zaldico? I don't know if he's invited. The billion-dollar question. The trillion-dollar question. If he is one of the invitees. So, Nako. kasi nakapokus kami doon sa 15 contractors. Isn't lang. Sorry. Sunwest part of the 15, sir? I'm not sure. It is. Nako! Nanto ko, wala kang alam. Baka nagpapa-interview. Ikaw talaga, oo. If it is part, then he is invited kung sino man yung may-ari ng Sunwest. Alam nyo mga kababayan, sang-ayon ho tayo sa mga birada na yan itong si Congressman Toby Tiangco. Tanging si Congressman Saldico lamang ho ang makakapagbigay linaw kaugnay dyan sa mga maaanomalyang flood control projects na yan. Ano nga ba ang napag-usapan sa small committee? Si Congressman Saldico lang makakasagot dyan. Ano nga ba ang napag-usapan sa BICAM? Si Congressman Elisaldico lang makakasagot niyan. Kaya naman kung nasaan ka man ngayong mga panahon na to, Congressman Saldico, utang na loob, magpakita na ho kayo. Marami na hong nakakamiss sa inyo. Yung mga kaangasan nyo sa mga nakalipas na panahon, ngayon ho namin kailangan yung angas na yan. Ilabas nyo na ho. Di ba? Kayo, kagaya dito, bumabalangkas tayo ng budget para sa 2026. Kailangan ho natin ang inputs ng former appropriation chairperson, itong si Congressman Saldico, para mabigay niya yung inputs niya. Ano nga ba, saan nga ba tayo nagkamali dito sa 2025 budget? Kailangan natin siya makausap. Kaya naman, utang na loob, Congressman Saldico, magpakita na ho kayo. Marami na hong naghahanap sa inyo. Please lang, ha? At dito rin ho sa video na to, anak ng toka, yan nga ba sinasabi natin? Yung pag-iingay nitong si Vico Soto. Ano? Hoy, Balbasarado, kumusta? Balita, Brad. Ha? Balita ko, suko na daw ang amo nyo. Balita ko, tanggap na niya na hindi siya tatakbo sa 2028. Ngayon, gusto nyong babaan ang age para pwedeng tumakbo ng pagkapangulo. Pag-uusapan din ho natin yan. Interview ho nitong si Kuya Germs dito kay Ma'am Pinky Web. Yan ho papasadahan natin. Pagkatapos ho lahat ng pinag-usapan natin na yan. Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin yung join button. Nandyan lang ho sa baba. Ngayon na nga, rekta ho tayo dito kay Ortega. Ito, nabuisit ako dito sa congressman na to eh. Eto mga kababayan, ito ang pinaka-latest ngayon dyan sa House of Representatives. Itong tinatrabaho nila ngayong mga panahon na to. Ito ang ika nga pinagkakaabalahan nila. Wala ho silang pakialam sa mga lumulubog na lugar sa panahon ng baha. Wala ho silang pakialam sa mga nagugutom na ating mga kababayan. Wala silang pakialam kung walang trabaho sa Pilipinas. Basta ang focus lang nila ang 2028 election. Minimum age requirements para sa presidente, vice president, senador, gustong ibaba. Yan si Ortega, yan, hawak-hawak niya. Ito ho yun, ito yun. Ayan ho yan. Ayan ho yung ika nga ano ba to, resolution ba to, ha? Resolution ba to? Ito mga kababayan, inihain ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at iba pang House leaders ang resolution of both House number 2 na iminumungkahi ang pagpapatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang 1987 Constitution upang mapababa ang minimum age requirements para sa Pangulo, Vice Presidente at Senador. Ngik-ngik nyo. Para maipasok nyo tong unggoy na to? Pamangkin nitong si Tito Soto? Bakit? Wala na ba talaga kayong mailaban kay VP Sara? Kaya kung sino-sino na lang? Paano yan? Yung ambisyon ng amo nyo, paano yan? Di mawawala na. Sayang ang akap. Sayang ang akap. Di ba? Ano na? Sayang ang ayuda. Di ba? Wala na. Sayang ang ayuda. Papatakbuhin din pala itong si Vico Soto. Ano to? Alam nyo anong tawag dito mga kababayan? Desperate move na ho nila to. Naghahanap po sila ng isang panlalaban dito kay Vice President Sara Duterte. Ito. Ipinanukalang ibaba ang age requirements para sa Pangulo at Vice Presidente sa 35 mula sa kasalukuyang 40 anyos.
at senador sa 30 mula sa kasalukuyang 35 anyos. The Filipino youth are globally competitive. Julul, especially aware and capable of national leadership. Bahagi ng resolusyon. Yan mga kababayan. Alam nyo, ganito yan. May dahilan ang mga lumimbag, bumalangkas sa ating saligang batas. Bakit ginawang 40 at 35 yan? Okay? Kasi yung 40 anyos, ang pumasok sa ito, ano lang naman to, para lang kay PH to, hindi naman para sa mga bumalangkas talaga. May ano yan kumbaga, yung 40 anyos, yung nagather mong wisdom, yung experience na nagather mo sa panahon na nabubuhay ka sa mundo na to, 40 years, 40 years ka nabubuhay, pagka ikaw tumakbo ng pagka-presidente, kahit pa paano, hinug na ang utak mo. Kaya linagyan ng age requirements. 40 anyos, malamang sa malamang, kung ikaw tatakbo dyan, malamang sa malamang, established na pamilya mo. Di ba? Kung wala kang pamilya dyan sa edad mo na yan, malamang sa malamang, talagang ginugol mo ang iyong buhay para maging expert sa kung anumang larangan. Tama, mali? Yan ang dahilan dyan. Ngayon, kung bababaan natin to ng 35, anak ng toko kumbaga dyan sa 35 anyos na yan, dyan ka palang talaga natututo. Nung experience ba, di ba? Ngayon, itong mga gunggong na to, para lang maipasok nila itong si Vico Soto sa 2020, pagpipilitan ho nilang pababa kasi wala pa sa edad yan 1989 yung bata na yan Yang si Vico Soto, matanda pa tayo, lolo tayo yan Di ba? Ipagpipilitan nila na maibaba ang edad ng pwedeng tumakbo sa 2028. Malabong mangyari yan. Anak ng toko. Wala naman ako problema diyan Vico Soto versus Sara Duterte. Ano ba nagawa ni Vico Soto? Pasig. Nagpunta na ho tayo ng Pasig. Anak ng toko. Di hamak na maganda ang Davao City sa Pasig. At yung mga flood control sa Davao City, gumagana. Yung sa Pasig ba, gumagana. Ngayon pa lang, kung gusto nyo, magampanya na tayo ngayon Huwag na natin patagalin. Kumpanya na tayo. O teka tsani na, ilabas na natin. Bunutin na natin yan. Joke lang, ikaw naman, Ortega, baka umiyak ka na naman, iyakin ka Ito na mga kababayan. Pakinggan na natin itong meron pa ba tayo dito? Teka lang Silip po tayo sa ating mahiwagang mahiwaga. Ito. Ito. Gusto ko to. Meron ako isang gusto dito. Hindi yan. Ayan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Ito si Girl Tingog to Ang nanay ni kung si Kim Bonjing, kasalanan niya lahat ito. Ayun, si Kim Bonjing daw. Ito kasi sabi nitong si Girl, itong ina nitong si Daniel Padilla. Madam, nagsalita ka pa, nananahimik yung buhay mo, ba mo ginugulo? Sumasali ka sa politika. Sa bagay, tingog ka nga pala. Ito, nanay ni Daniel bumanat na di kasalanan maging mayaman. Sino ba nagsabing kasalanan maging mayaman, madam? Sino nagsabi, batukan ko para sa'yo? Hindi kasalanan maging mayaman. Pagka meron nagsabi sa'yo, kasalanan na maging mayaman, sabi mo sa akin, babatukan ko. Sa tama. Yun naman pala. Linawin mo. Baka may misinterpret ka na makakabasa dyan sa post na yan. Sabihin mo, nanay ni Daniel, bumanat, di kasalanan maging mayamang basta galing sa tama. Yun dapat. Baka hindi kasalanan maging mayaman kahit ninakaw. Hindi namin alam. Tapusin nyo yung sentence nyo. Tayo magjowa? Tinatapos natin yung sentence ng isa't isa? Lunya ka. Mununto ko, gurong ka na Ay pares na, magkasing edad lang pala kami nito. Madam, linawin ko yung mga lusyutan, mga iyala, mga zubel, walang problema, yaman talaga yan. Sinabi ba namin makakasalanan yung mga yan? Hindi. Kasi alam naman natin na mga negosyante yan. Yung tax nila, ibang usapan yon. Pero nakukuha nila sa tama yung kinikita nilang pera. Sa real estate, sa business, o kung ano pa mang kaparaanan. Pero yung nasa DPWH ka ngayon, district engineer ka, tapos nakapatek Philip ka, wala na. May problema tayo dun. Kasalanan na yun, madam. Di ba? Contractor ako ng flood control. Di ba? Contractor ako ng flood control. Project ng pamahalaan. Bibili ako ng Rolls Royce dahil sa payong. Kasalanan ho yun, madam. Anak ng toko
Hindi ako naniniwalang di kasalanan yun. Kasalanan yun, madam. Yan ang ano mo, yan ang ilagay mo sa iyong mga brain neurons, ika nga. Di pa to tayo mga kababayan. Ito, kay Congressman Toby Chanco tayo, interview niya ho ito sa ANC. Game? Hindi ko na alam why he agreed to defer. Pero ang nangyari nun, diba, there was a motion by Congressman Erice. No? Kaya naman, siguro, paliwanag lang natin bakit gusto imbitahan ni Congressman Erice si Congressman Saldico. Kasi nung tinanong niya si Secretary Bonoan, alam niyo ba yung insertions doon sa BICAM, sabi ni Secretary Bonoan hindi at Kongreso lang ang nakakaalam. So ang ginawa ni Congressman Erice, dahil Kongreso lang ang nakakaalam at ang chairman ng Committee on Appropriations noong tinalakay ang 2025 budget ay si Congressman Saldico. So he made a motion na imbitahin si Congressman Saldico. Then tumutol si Congressman Benny Abante. So dapat yung pinagbotohan na lang, no? So hindi umabot dun sa botohan. So hindi ko alam why he deferred his motion. But I made a manifestation. Sinabi ko na ito ang problema. Kasi ang parang katwiran nila, kaya hindi pa pwedeng ipatawag si Congressman Saldico is because congressman siya. Hindi siya pa pwedeng maging resource person out of courtesy. At hindi siya, ibig sabihin, hindi siya pwedeng panumpain na siya magsasabi ng katotohanan. Voluntaryo ang kanyang pagpunta doon. Kaya sinabi ko na nga, nag-manifest ako, na saan pupunta tong investigasyon na to, di ba? Kasi in the first place, hindi ako pabor na kami mag-imbestiga sa sarili namin. Ngayon, napatunayan na talagang walang pupuntahan. Kasi tuwing may iimbitahan na congressman, hindi naman siya pwedeng gawing resource person. So ibig sabihin, protektado ang congressman sa investigasyon na to. Yun ang simple explanation nitong bagay na to. But he could very well just appear being that he's a member of Congress. Pero yun nga, voluntary. Kung ayaw niya, ayaw niya. Ayaw niya, tsaka hindi under oath. Hindi under oath, di ba? So, paano magiging ano yun? Yung sinabi lang, walang sasantuhin kahit sino. Eh yun na nga, yun ang pinakamaliwanag na example na walang pupuntahan itong sana makuha ng mga nakikinig yung punto nitong si Congressman Toby Chanco. Itong gustong mangyari nitong si Congressman Toby Chanco, hindi naman ho para sa kanya. Yung gustong mangyari nitong si Congressman Toby Chanco ay para sa sambayan ng Pilipino. Simple lang. Mag-oath ka. Hindi ka ano dito. Oo, kasapi ka ng Congress, pero ikaw ay resource person dahil ikaw ang trumabaho sa 2025 budget. Ikaw ang nakakaalam kung sino-sino yung mga amuyong na nagsabi na, Kung, yung sa distrito ko, kailangan ko ng 10 flood control dito. O, ako naman ko, kailangan ko 5 flood control dito. Sino-sino yun? Ngayon, pag nalaman na natin kung sino-sino yun, bisitahin natin yung mga pinagawa nilang flood control. Kaya ayaw magpakita niya si Saldico. Marami yung problema, yung mga flood control na yan. Hearing na to, talagang lang to, lokohan lang to para siguro ma-divert yung issue, maghanap ng ibang may kasalanan para yung pinakamalaking may kasalanan ay hindi na mapanagot, di ba? Kasi second, ako na yung nagsabi, di ba? Hinamon nila una nagsalita si Mayor Magalong, sabi niya, ganito, 20% sa Committee on Appropriations. Ang daming congressman nagsabi na, sige, sabihin mo dito, imbitahan ka namin. Si Congressman Abante sinabi pa, wag mo kami lahatin. Sabihin mo kung sino yan. Pag inimbita ka namin. Di ba, kahapon, diner ko na imbitahan nila. Anong mga dahilan la? Hindi, madami pa tayong kailangan talakayin. Iimbitahan namin, hindi makapagbigay ng petsa. Hindi ba dapat kung sino yung sinasabi at tinuturo na pinakamalaki ang nakuha doon sa proyekto, dapat malaman na namin kaagad, di ba? Bakit ayaw nilang tawagin si Mayor Magalong, di ba? So, kung kayo po ang tatanungin, sino bang taga-kumpas ng lahat ng ito, Congressman Tiangco? Hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam. Tsaka di ba nung una, hindi naman dapat kami mag-imbestiga sa sarili namin. Of course, ang ginagamit ng excuse, Carmina, is the oversight function. How can we exercise oversight? Maganda si Ma'am Carmina. Gusto ko to naging interview na to. I mean, gusto ko yung style ng pag-i-interview niya, pakagat-kagat labi lang siya.
upon ourselves. Kasi we exercise oversight functions on the executive department. Number two, in the exercise of our duty, ang pinakamataas nun para sa akin, hindi lang yung nakasulat yung delikadesa Delikadesa. Diba? Ibig yan. sabihin, o sige, sabihin na natin for the sake of argument, may katungkulan kaming magawa ng oversight. Pero kung mapapatunayan naman na hindi naman magagawa yan impartially, di ba dapat sabihin natin iba na lang? Tsaka kung sensitive lang kami doon sa hinaing ng tao, hindi ko alam kung hindi ba sila nag-iikot, nakikipag-usap sa ibang tao. Yun naman ang sentimiento ng tao, di ba? Galit sa congressman, tapos kami pa mag-imbestiga doon sa sarili namin. Hindi ba namin lalong ginagalit yung tao? Well, the president, Congressman Tiangco, already ordered a sweeping review of the DPWH budget for 2026. And the agencies tasked to execute this, DPWH under Secretary Vince Dizon and the DBM. So once they go through the spending plan for 2026, Congressman, what do you think they'll find? Okay yan. I'm in favor of that, no? I'm in favor of that. Kasi talaga naman ganun yung proseso, di ba? Minsan, hindi talaga nalalagay yung priority doon sa isang lugar. Kasi normally, ganito gagawin, di ba, Carmina? May wish list yan, di ba? Uulitin ko, yung hindi kaya ipagawa ng lokal, ang aspiration, what's aspiration in Tagalog? Yung hangarin ng bawat congressman is mahingi doon sa national budget. Okay? So, maglilista ka ng mga proyekto. Madami yan. Kahit sinabing, ganito yung NEP mo, susubukan mo. You try to get more projects for your district. Tapos, babalik yan. Pag lumabas yung NEP, makikita mo kung ano yung mga nasama, ano yung hindi. So, ang gagawin, ang ginagawa ko, kakausapin ko yung district engineer. Ito ba mga kailangan, ito ba hindi. So, katulad kami, nag-meeting kami last week ng district engineer, base sa aming pag-uusap kasama ng local government unit, may mga dapat wag muna ipagawa, meron naman dapat ipagawa. So, yung district engineer namin, nag-submit na siya ng errata galing doon sa department. Ibig sabihin, hindi kami yung naghihingi ng amendments kung hindi sila. Pero the amendment is within the budget, ha. Ibig sabihin, kung 100 pesos yon, meron ka lang ililipat pero hindi tataas yon. So, gumawa na siya ng errata. So, mas mabuting ma-review yan, di ba? Mas mabuti ma-review ng DPWH, mas mabuti ma-review ng DBM ulit para tignan talaga kung kailangan yung proyekto o hindi. Kasi meron ngayon pangamba. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang bahagi ng interview nitong si Congressman Toby Tiangco dyan sa ANC. Ang malinaw ho dito mga kababayan, kung hindi rin iimbitahan itong si Congressman Zaldico at hindi rin naman siya mag-under oath, mayayari tayo dyan, di ba? Tsaka dapat yung kanyang parliamentary immunity, kung sakaling sumalang siya dyan sa pagdinig na yan, ayusin natin. Wala siyang ganun. Hindi siya pwede magsinungaling kasi makokontempt siya. Teka, pagka kinontempt siya, siya ikukulong sa opisina niya. May problema. Congressman Toby Tiangco, may problema nga talaga tayo. Sa totoo lang, meron. Halimbawa, naging resource person siya. Nag-oath siya. Ngayon, nagsabi siya ng ganito, pero ganun naman pala. Pinakitaan siya ng ebidensya na nagsisinungaling siya, ikukontempt siya. Pag kinontempt siya ikukulong. Detention facility, may opisina siya doon. Lokohan nga ya siya kung House of Representative. Mga kababayan, huwag ko kayong manood dyan. Linuloko tayo ng mga congressman dyan. Anak ng Petrang Garapata. Dito na lang ho tayo. Kay Ma'am Pinky Web. Ito talagang, ito pang home run to. Mahusay ho ito. Magaling ito. Okay? House Committee on Good Government and Accountability. That's right, on Good Government and Accountability. Congressman, good to have you again. Welcome to the show. Thank you for your time. Thank you po. Hello, Congressman. Sir, umpisahan ko na po sa peace with Manila Mayor. All's well, I guess. That ends well because ako po, nung nakita ko po yung inyong mga past interviews and of course also yung mga statements made by Manila Mayor Isko Moreno, I really didn't think you guys would actually be
be friends, at least not in the short term. So what happened, sir? Just a bit of a background story. Paano kayo nagkabat? Actually, matagal naman magkaibigan yan. Di ba? Sinabi naman ni Yorme, si Yorme pa nga tumulong dyan na maging congressman. Kaso nung nadikit kay Tambato, nahawa. Nahawa sa sakit ng mga tao, dyan sa mga tao sa House of Representatives. My common friend who happens to be very close to both of us called us up. So parang over the weekend, napanood niya yung medyo hindi naming pagkakaunawaan. So he called me and he also called the mayor. So parang tinanong niya sa amin if we're both open to talk. And we both agreed. Parehas naman kaming reasonable tao and nanaig yung mas gusto namin na mag-ayos na dahil sa totoo lang medyo nakakahiya na rin sa aming mga constituents. Dumating na rin po kahit sa inyo, yung nahihiya na kayo dun sa palitan niyo po ng maaanghang at ni magagandang mga salita. Well, after election, people, it's no longer about the mayor and me. It's about our constituents already. So, syempre, at the end of the day, kailangan i-set aside ninyo kung ano yung mga pride, yung mga nasa sa sarili ninyo. Dahil I believe both of us, ang intention naman namin is to serve our city. So, pagka gano'n naman talaga yung intention ninyong dalawa, talaga namang you will always find ways para magkaayos. Sabi mo nga Beautiful in yan. a recent interview, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and the people of the Yes. city Yes. of Manila. Where was that? Nung nakaraang Congress, Brad, anong inatupag mo? Paninira kay VP Sara. Para sa mga kadistrito nito, mag-ingat po kayo, ahas yan. Snake, ganun yan. Sir, was that in City Hall? Yung pagkikita po ninyo? Yes, yes. No, and that happened over the weekend? Saturday. Yeah. Was there even a little bit of an argument? Wala na. Anything na samaan ng loob nung nagkita kayo? What was it the moment you guys actually saw each other? What was it like? We did not even discuss about about the issues. Wala nang ganun. We've been together for quite some time. Medyo mahaba-haba rin yung friendship namin, no? 2007 when I first won as councilor, and that was the time when he first won as vice mayor. So that was the time when we worked together in the city of Manila. So mahabang panahon naman na magkasama kami. But because of election, siyempre medyo nagkaroon ng konting pagkakaiba ng Naghiwalay ho talaga kayo yes. because nandun po kayo kay La Mayor Hani Lacuna. Yes. So I understand na medyo nasaktan ko siya dahil siyempre, alam mo naman, matagal. Kumpare ko siya eh. Ninong siya ng anak ko. Si Mayora, ninang din ng anak ko. So they are both very close to me. Kaya talagang ang hirap din nung naging sitwasyon. But since tapos na, at parehas naman kami, nung parehas kami tinanong, open naman kami. At nung nagkita kami, sa totoo lang, wala. Hindi na kami nag-usap about kung ano man yung mga galit. And it was very, wala na. It was a very good And you're meeting. happy it happened? Ano? Are you happy it happened? Of course, dahil kahit papano, matagal yung pinagsamahan namin lahat eh. Okay. Diba? Just a quick question. Matagal ang pinagsamahan pero matimbang ang pagsasama nyo ni Martin Romualdez. Ikaw naman. Baka magdamdam sa iyo si... Martin, huwag kang magselos ha. Mahal na mahal ka niya si Joel Chua. Okay, siya pa rin ang iyong napaka-cute na chihuahua. Oy, Martin Romualdez. Si Joel Chua pa rin ang iyong cute na chihuahua. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magselos diyan kay Yorme Isko Moreno. Okay? Baka may pagkasiloso. Inuunahan ko na. Congressman, Hirap na eh. nagpasabi ho ba kayo kay former Mayor Hani na Well, makikipagkita kayo actually, biglaan lahat kasi yung nangyari eh. So in fact, hindi rin ako sure kung matutuloy. I just received a call Friday na tuloy kami nung Sabado. Kasi if I remember it correctly, between yung over the weekend until Tuesday, medyo may bangayan pa ng konti. Nung Wednesday, di ba, nag-press con pa. Tapos, pero may mga kumakausap na nun.
So, parang siyempre hindi ka rin naman sigurado kung ano yung mangyayari. At that time, tsaka sobrang nabisi rin ako. Hindi lang dun sa issue, but sa district. So, nung nasabi nun, busy. so, ayun, sinabi sa akin nung Friday afternoon na kung available daw ba ako. So, sabi ko, sige. So, but after that, I texted her. So, Could you share with us, sumama ho ba ang loob naman sa inyo? wag na, siguro, wag na lang muna. Alright. Okay, that's Nako. that's okay. Merong love triangle sa lungsod ng Maynila. Ani Lacuna. Nako. Ay, hindi triangle ho yun. Love square yun eh. Nasa si Tamba, di ba? Konektado si Tamba dyan eh. Okay, sir. So, this also, there was also a premise here, baka meron pong mga nagtataka. Ano ba nangyari sa pagitan nyo, maliban po dun sa nakaraan? Ano po? Let's just clarify for context. Ito kasing sinasabi ni Mayor Isko na demolished, Resac ho ba? Tama? Resac. Resac covered court. Yes. Ang sinasabi po, siguro kayo na po ang magbigay ng background agreed because to it was defer. supposed to be demolished because what you wanted to do was to build parang a halfway Community center. community center Yes. back in It was- 2020. However, Noong 2020, actually, the former Congressman Yul Servo Nieto, he was going to develop that area. So, nabagsakan na ng pondo, but para ang gagawin niya parang sports complex something or so nung time na yon nasimulan na but unfortunately inabot ng COVID. So hindi natuloy. So noong 2022 ako yung naging congressman. 2024 parang salingkit lang ako sa Congress because I was with the Action Democratico. So I was the only member of Action Democratico in Congress for 2 years. So medyo ang hirap, medyo nahirapan din ako na gusto kong ituloy pero medyo nahirapan. But sometime in 2024 nagkakaproblema na kami because of the homeless dun sa kahabaan ng Rizal Avenue. Ang dami mga homeless na natutulog. So, it was actually yung former mayor, si Mayor Hani Lacuna. Sabi niya, ano bang po pwede nating, nung nag-usap kami, magawa dito. So, sabi ko siguro maganda halfway house. So, ilagay natin dito. So, doon nagsimula. Then, nagpa-design kami. Halfway house sa baba. Tapos, since ano din siya, doktor. So, gusto niya malagyan ng dialysis or diagnostic center yung area. Tapos may senior citizens. Kasi may area doon ng senior citizen eh. So mas palalakihin, pagagandahin. So ako naman, ang sinabi ko, since ang congressman kasi, after every term ng congressman, let's say magpapalit ng bagong congressman, para kang palaboy. Maghahanap ka na naman ng district office mo. So sabi ko, sana magkaroon ng permanent district office dito. So kahit hindi na ako, kahit sino nang umupo, yun na yung district office. ni congressman. Ni congressman. Or ni congresswoman. Oh, yes, whoever, kung sino man siya. And then, isang sports facility or recreational center na maganda at maayos. Tabla. Tapos, mayroon pang track and field sa makakatakbo ka sa taas. May billiard hall. May table tennis na talagang recreational center para sa mga tao. And daycare center, of course. So, yun yung... That's a lot, ha? Yes. Kasi malaki yung area naman. So, we agreed. So, kaya naman tinuloy ito. But, yun nga, inabot ng next administration. So, syempre, in fairness din naman kay Mayor Isko, ang hinanap niya is yung mga permit. Right. So, which is talaga naman kailangan, di ba? So, hindi ko rin... Kasi, as far as I'm concerned, hindi ko naman trabaho yan eh. So, kung sino man yung implementing agency or yung contractor, kung sino yung mananalo dun sa bidding, dapat trabahuin nila yan. Sila mag-secure ng Sila permit. dapat na mag-secure. Let's highlight that, sir. Yes. I think it's important that you say that again. Yes. Kahit na po ito ay plano ninyo. Yes. Kahit na po ito ay plano ninyo and even the mayor Yes. back then, Yes. when the next mayor looks for the permit, hindi ho ba dapat nagkaroon naman talaga ng permit Yes. from the previous Yes. administration? Mayor Well, Honey.
Kasi parang ang nangyari kasi niyan is nagkaroon ng implied ano na yan, parang okay, wala namang problema dahil in fact, wala akong basta't may coordination naman sa City Hall, kadalasan pagka government, national government project, talaga namang hindi ako sigurado kung lahat yan may permit. 'Di ba? Pag ang mga national government project. So, maski dati pa siguro. But siguro. local. This is a local project. Hindi. The funding is coming from the national government. So, yun naman yung pinakisuyo ko. So, because yun nga, yung kailangan, yung need doon sa lugar. Area. Yes. Kasi kung titingnan mo yung halfway house, maganda eh. May tulugan siya, may shower, may toilet, may kainan para sa mga homeless. Parang soup kitchen. Yes. And then, the following day, alis na sila. But the facility will be turned over. At the end of the day, yung facility will be turned over to the city. Yeah. The problem though, Congressman, I guess, is also for everybody's knowledge, no? When something like this happens, sabi mo nga, nung medyo hindi pa kayo bate, hindi pa kayo bati nun, sabi mo nga, bakit ba sa amin ang hinahanapan palagi ng permit? Bakit palaging congressman? Pagka ganun ho ba, kahit na sabi mong implied with Mayor Honey back then, anything can happen after 3 years. Eh. I guess what's really important is everything is done officially. Yes, tama naman. Right? Yes. Para wala na pong... Agree. Okay. Yes, agree. So, what happens now? Siguro moving forward. Well, hindi ko naman, kasi when we meet, hindi naman namin, wala naman kami pinag-usapan about that eh. Although, syempre, yung kwentuhan, di ba? But I guess, wala namang, kung mag-apply eh. Di ba? As long as lahat ng requirement, And who applies? Because I listened to your past interview. Parang sinabi niyo, it's supposed to be DPWH. Would that be correct, sir? Yun ang alam ko. Or the contractor. Either of the two, di ba? So, kasi sa totoo lang, di naman ako nakikialam sa mga ganyan eh. So, basta ako, ang trabaho namin Iwas pusoy as si Boy. district representative, yung mga needs ng constituents, kung pwede ka naman makaka-request sa national government, maibaba mo. Like for example, during my first term, naka-request ako ng mga ambulansya. I mean, fire truck sa DILG kay Secretary Abalos. So, naibaba ko sa distrito ko dahil nga sa sobrang dami ng sunog na inabot namin. So, Okay. yun naman ang namin eh. Para at least kahit papano, yung district namin, yung mga pangangailangan, maibaba. All right. And let's talk about... let's Yun ang problema. Pagka sa House of Representative, halimbawa, ang si Joel Chua, nagsabi siya na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Dahil nga malapit siya sa Kaban, madali siya makakapag-request. Yun nga, pero pagka ikaw, medyo nakadistansya ka sa Kaban, malabong mangyari yan. shift topic, sir. Flood control. Alam naman po Yan. natin na yan po Yan ang pinag-uusapan. pinakamalasa. Sa inyong distrito, third Third district district, po kayo. yeah. I think the mayor said, Yorme said, meron kayong 4.2. Kung tama po yung rinig ko dun sa video na napanood ko, would that be correct, sir? Hindi rin ako familiar. Although ang alam ko, that is from 2022 up to 2025. So, 22, 23, 24, 4 years, I think. So, Is it important for you to check, sir? And is it important for you to check, number one, how much? And if they're actually working, kung meron pong substandard, at kung Yeah. meron pong ghost? yes. Actually, but the problem is, yung first term ko, so that is 22 to 24, pagkakaintindi ko kasi yan, binabagsak yan ng national government. Project nila yan. So ako naman kasi, pag project ng national government, hindi ko pinakikialaman. So I don't meddle with the national government projects as long as hindi na peperwisyo yung distrito ko. Although, I would from time to time call their attention. Like for example, gumawa sila ng isang project na tinamaan yung distrito ko, yung NLEX-SLEX connector. So, tinamaan yung distrito ko somewhere in Blumentritt. Nagkabaha-baha. Why? Kasi nagbara-bara yung mga drainage. So, nagtayo sila doon ng mga daanan, pero ang problema, yung mga drainage doon, bumaha. So,
initially, hindi ko Bumaha o bumara? bumara kasi yung mga semento, Okay. Walang nadaluyan? Yes, walang Okay. nadaluyan. So, ang ginawa ko, hindi ko naman alam kung sinong tatawagan ko rin. So, ang ginawa ko noon, at that time, ang tinatawagan ko at kinukulit ko, DPWH. Sabi ko, yung lugar ko dito, nagkakagulo-gulo. Ang pangit, ang baha. Una-una, pumangit yung area. And then, secondly, bumaha. So, sabi ko, ayun, susungkit-sungkitin nila. But Yeah, that's not enough. that's not enough. Yeah. Ang problema is, feeling ko lang, parang gumagawa ng project ang mga national government nang hindi nagko-coordinate. And that's something that needs to be talked about. There's going to be a hearing Yan ang problema sa'yo, Joel Chua. Nung sinabi mo, noong yung pinapatayo, yung kung ano-ano man yung pinapatayo mo na yan, project yan ng national government kahit walang coordination yan. Okay lang. Ngayon naman pagdating dito sa flood control project, ang problema dito walang coordination kaya ganyan ang nangyayari. Ano ba talaga? Di ba? Labo niya, di ba? O, tomorrow, and tuloy. I think it's also important to highlight that, sir, because to be Yes. frank with you, hindi na po namin alam ano ba talaga ang batas when it comes to national projects, Yes. funded projects, and what is the participation or the Yes. oversight of congressmen or the local government officials. Yes. Parang medyo nagkakalabo-labo po. Maybe that's something that can be covered in tomorrow's hearing, but we'll talk about that after the break. We'll continue our discussion with the 3rd District Representative Joel Chua. Tomorrow there's going to be a hearing by the House of Representatives. It's a TRICOM, and Congressman, you will be heading the public accounts, hindi ho ba? Yes, tama. And the other two are? No, I will be heading the good government, and then Congressman Terry Ridon will be the Konti na lang ho mga kababayan. Isa na lang, magsi-6 na yan. Isa na lang ho mga kababayan. chair of the public accounts, and then Chairman Momo, Congressman Momo will be the chair of public works. Okay. Before we went on a break, and actually before we went on a break and we were on commercial break, we were talking about it. I think it's also important, Congressman, that we actually really find out what the participation is of a Yes. congressman. What is the participation of a mayor, of a governor, with projects that are being implemented in your areas of responsibility? Hindi ho ba kailangan? Kasi para po sa amin, kung meron pong, sabihin po natin may 4.2 billion flood control projects sa inyong distrito, kung tama po yun, between 2022 to 2025, what exactly can you do about it? Should you be the one to really look around and check if they are working, if they are substandard, if they're actually ghost? Is it supposed to be the DPWH? Is it supposed to be the mayor? Sino ho ba talaga? Pinky, let me just first clarify, yung budget cycle. Because akala mo yung buong yun during my term, di ba? Yung 2022 at saka 2023, previous term yan. Ang present Let's administration... clarify. Ibig sabihin, Yes. that was the term of your predecessor. Predecessor, Okay. yes. Yung term namin, 2024 and 2025. Now, baka mamaya isipin mo, bakit 2023, congressman ka na noong 2022? 2022, nakaupo yes, ka na. Yes. So ganito po kasi yan. Yung budget ng 2022, pinapasayan at pinag-aaralan 2021. So pagdating mo, meron na talagang budget allotted for that. Di ba? So yung 2023, pine-prepare yan ng 2022. But election is 2022, tama? Ang budget... May ng 2022. Yes, May. Ang budget call is January. Okay. Pine-prepare yan ng mga department as early as January. So let's say January up to June. Dadalhin naman yan sa Congress is August. Tama? Ibig sabihin, parang wala pa ho kayong kinalaman. Siyempre, hindi mo naman kagaya ko, hindi naman ako engineer, hindi ko naman naiintindihan yan. 'Di ba? So pagdating pagdating sa Congress, nung nag-assume kami noong 2022, 'di ba? July 1st ang assumption. Pero pinatawag kami, which is yung first day namin, SONA. That is 4th Monday of July. Tama? So, pagdating ng August, andyan dyan na yung budget.
So ano kinalaman mo? Nakabalangkas na po yun. Nakabalangkas na. Okay. And even the president, at that time, siyempre, kapapanalo pa lang ng presidente nung May, mag-a-assume siya ng ng June, end of June. So July 1 pa lang siya mag-a-assume. So pag-assume ng July, siya mag-create ka pa ng cabinet. 'Di ba? So tapos gagawa ka ng SONA. So iyan ang ano niyan. So ang talagang budget na cycle ng present administration 2024 and 2025. Para po, especially for someone like you. Okay, Yes, okay, at least klaro po yan. So, going back to my question, sir, there needs to be some sort of... we have to be clear about Yes. projects that are being implemented Tama po and kayo. who actually takes responsibility for them. Yes. Because it's easy for us to say, Congressman ka ng 3rd District, hindi mo alam. Yan. Mayor ka ng Manila, hindi Governor ka ng Bulacan, hindi mo alam. Yes, Parang mga ganun po eh. Is it clear to you who actually is supposed to monitor or have oversight functions over this, sir? The one who should be monitoring yung implementing agency. Because ang trabaho ng congressman is mag-allocate ng budget, mag-approve ng budget. 'Di ba? So, like for example, in my case, tatanungin mo ko, kung itong project na to is substandard. Hindi ko masasabi sa iyo kung substandard dahil hindi naman ako engineer eh. I do not know kung ano yung kapal dapat ng bakal niyan. But you can try to find out, can Yes. you? Because Tama that's ka. exactly what Congressman Leviste did. Yes. Ang ginawa po niya, kakaupo lang po niya, nagrenta ata siya ng mga truck, may chinek siya na lugar somewhere in his district in Batangas, chinek po niya yung sheet piles. Ang nakita po niyang sheet piles ay 5 meters, pero chinek po niya yung binayaran doon sa contractor na yon at lumabas. Ang binayaran is supposed to be 15 meters, pero ang ginamit po na sheet pile is 5 Is 5 meters. meters. He did it. I mean, that's probably something you guys can do as well, Yes, right? tama naman. Tama naman din yung ginawa niya. But looking back, but sinasabi ko kasi kung ano yung trabaho talaga ng mga congressman, di ba? So, siyempre, hindi naman natin po pwedeng pare-parehas dahil minsan may mga axe to grind din yung iba eh. So, why are they doing that? Diba? So, But don't you want to do it for your people? yeah, of course, For we your will do that. Dahil constituents? kasi nga, because of what happened. Kasi siyempre ngayon, nalaman na natin, may ganyan palang mga istorya. Ang nagiging problema ngayon, ang tingin ko kasi, the program itself, yung flood control, wala namang problema. Ang problema, pagka ginose mo, or nag-substandard ka. Yun, nakuha mo. Paminsan-minsan tumatama itong si Kuya Germs eh. Paminsan-minsan talaga tumatama. Tama, walang problema ang flood control. Pagka ginose mo yan, pagka sinubstandard mo yan, may problema. Ano pa? Meron pang kulang. Pagka walang coordination, pagka walang, ang tawag doon, pagka hindi kasama sa master plan, pagka walang master plan, kanya-kanya ang paggawa ng flood control, may problema pa rin. Yeah. Saan natin tatapon yung tubig? Kabilang munisipalidad. Saan nila tatapon? Sila naman magbabaha. Holistic approach, ika nga yan. Sinasabi ko eh. Paminsan-minsan tumatama rin tayo, kagaya nitong si Joel Chua eh, di ba? Kontratista yung kapamilya mo. Kontratista O yung ikaw. kapamilya mo or Okay. ikaw mismo, 'di ba? So 'yun ang problema. So kaya nga dapat lahat din 'yan. Bukas malalaman natin lahat kung matitingnan natin kung ano yung mga dapat nating itanong. Si Mayor Benji Benji po Magalong, ipapatawag niyo na ho ba? Pinadalan niyo na ho ba siya ng imbitasyon? Ang alam ko bukas, because I think we have a short period of time. Until 2 o'clock lang yata kami bukas dahil meron pa Oo. kaming session. Session. No? So, ang mga pinadala ni lahat ang mga kontratista, yung top 15. And then of course, yung mga RD. At yung mga controversial na DE, I think. So regional and district engineers may district engineer at mga regional, mga and the top pinatawag. 15 contractors. Yes. What happens, sir? Kasi nagkaroon po today, second day ng hearing. How different will your hearing be compared to, sabihin po natin dun sa Senado ngayong araw? Well, alam mo, Pinky, kasi ang tingin lahat ng mga tao pagka-investigation is, it's all about it's all about the kung sino yung may kasalanan, yung mga crimes, diba? So lahat naman yan i-consider natin, diba? But
Mali. Yun ang naging resulta ng isinagawa niyong hearing diyan sa House of Representatives. Yan yung naging outcome. Yan dahil sa TWADCOM, TRICOM, Quintacom, dahil dyan sa mga com nyo dyan sa House of Representatives, na kondisyon ang utak ng ating mga kababayan, kahit sa ang hearing yan, naghahanap kung sino masisisi. Kayo ang nagsiksik sa utak ng sambayan ng Pilipino na hindi in aid of legislation pagka nag-hearing dyan sa House of Representatives, pagka nag-hearing dyan sa Senado, naghahanap lang kung sino masisisi. Kayo may kasalanan dyan. Alam mo, Mampinggi, anong kaibahan ng hearing sa House of Representatives at sa Senado? Sa Senado, pwede nila, pagka nagpatawag sila, dapat sumipot. Lalo na yung mga importanteng tao. Aabot tayo kay Saldico. Aabot tayo kay Grace po. Sigurado yan. Mahaba-habang arangkada to. Hintay lang ho tayo ng konti. Ang sigurado natin dito mga kababayan, dyan sa House of Representatives, hanggat kaya nilang pagtakpan yung si Saldico, pagtatakpan ho nila yan. Sigurado. We have to remember that this is investigation in aid of legislation. Kaya, siyempre, tinitignan din natin, hindi lang yung mga pagkukulang. Ano rin yung mga remedyo na dapat nating gawin? Kailangan ho ba bang pag-usapan yung panukala ni Senate President Chis Escudero na dapat wala ng kapamilya na sumasali sa mga kontrata ng gobyerno until the 4th degree? Would that be something that could be in aid of legislation? I think there is a law na talaga namang bawal, if I'm not mistaken. At saka siyempre, para maiwasan na rin yung mga duda ng mga kababayan natin na nakikialam ka, kaya nagkakaroon ng ganyan. Are you going to call Congressman Zaldico? I don't know if he's invited. The billion-dollar question. The trillion-dollar question. If he is one of the invitees. So, Nako. kasi nakapokus kami doon sa 15 contractors. Isn't Sorry. SunWest part of the 15, sir? I'm not sure. It is. sir. Nako! Nakanan to ko, wala kang alam. Baka nagpapa-interview. Ikaw talaga, oo. If it is part, then he is invited kung sino man yung may-ari ng SunWest. All right. So, what time is the hearing tomorrow? 9 o'clock in the morning. 9 in the Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. As usual, wala na naman tayong narinig na matinong sagot dito sa... Wala na naman tayong narinig na matinong sagot dito sa mama na to. Wala ano magagawa natin, di ba? Isa yan sa mga tauhan nitong si Elizalde ko. Langan-langan naman suwagin niya si Elizalde ko. Baka ano nga yan yung itinatayo nilang gymnasium o kung ano man yung gagawin nila na yan, malamang sa malamang, baka ano ho yan mga kababayan. Baka ika nga, tawag dito, baka pinakiusap ho niya yung ano na yan kay Elizalde ko. So, Liz, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.